Praise the Lord. Praise the name of our Lord Jesus Christ. So sa oras na ito ay may pag-uusapan lang po tayo. Ito'y kung paano nga ba nakikipag-communicate ang Diyos sa atin. Yan ang ating pag-uusapan sa mga oras na ito. In Matthew chapter 5 verse 8, sinabi dito, mapapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. And also here in Jeremiah chapter 29 verse 13, at inyong hahanapin ako at masusumpungan ako pagka inyong sisiyasatin ako ng inyong buong puso. Dito naman po sa John chapter 4 verse 24, God is a spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Ang Diyos ay espiritu, at ang mga sa Kanya'y nagsisasamba ay kinakailangang magsisamba sa espiritu at sa katotohanan. Our heart is the connection point. Our heart is the communication point. Our heart is the landing point. So, nakikipag-communicate ang Diyos sa atin sa pamamagitan ng ating puso. Doon siya nakikipag-usap. Doon siya nagpapahayag sa ating mga puso. Bakit kaya sa ating puso? It's because our heart is our spirit. Yung ating puso, yun po yung ating espiritu. Yun po yung ating inner self. Pag sinabing puso, ibig sabihin yung espiritu. Not this physical heart na meron tayo, but heart means our inner self. Yun yung ating espiritu. So, nakikipag-communicate ang Diyos sa atin sa pamamagitan ng ating espiritu. Kasi nga, sinabi nga kanina sa John chapter 4 na God is a spirit. So, kung ang Diyos ay espiritu, then nakikipag-usap siya sa espiritu din. That is in our heart. For our heart is the spirit. Bali yung tao ay may tatlong what we call that, kumbaga tatlo tayo sa isa, sapagkat ang tao ay may katawan, may kaluluwa at espiritu. Itong body natin, yun yung mga senses natin, sense of smell, touch, taste, yun yung napapaloob yun sa katawan natin. At yung kaluluwa natin, yun yung ating emotional life, our mind, our will, our emotion. Yun po yung ating soul or kaluluwa. But ang espiritu po, ito po yung communication point ng Diyos. Ito po yung contact point ng Diyos sa atin, ang ating espiritu. Yung espiritu natin yung para siyang telepono or cellphone. Nung hindi pa natin tinanggap ang ating Panginoong Hesukristo, hindi pa natin siya sinampalatayanan na tinanggap, nakasulat sa Bible na we are dead spiritually. Spiritually dead tayo. Ano ba yung ibig sabihin nun? Ibig sabihin yung ating puso ay idle. Kumbaga, hindi gumagana. Para tayong cellphone na walang connection. Maihalin tulad ko itong ating buhay nung hindi pa natin tinanggap ang Panginoon, hindi pa natin sinampalatayanan, ay para tayong cellphone na walang connection, walang load, walang data. Hindi tayo makakontak. So yun. Simula nung tinanggap natin ang ating Panginoong Jesus, simula nung sinampalatayanan natin, doon tayo nabuhay spiritually. So yun ang ibig sabihin nun. Our body, yung sa senses natin, our soul, yung emotional life natin,
mind, pag-iisip natin. Ito yung mga and our will. At itong espiritu natin, our spirit is the communication point. Maraming ways ang Diyos sa pakikipag-communicate sa atin. Una, nakikipag-usap ang Diyos sa atin sa pamamagitan ng kanyang salita, through His Word. Nakasulat sa John chapter 1 verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. At nagkatawang tao, yun ang ating Panginoong Hesus. So ang ating Panginoong Hesukristo ang siyang salita. So nakikipag-communicate siya sa atin sa pamamagitan ng kanyang salita. Pag binasa mo ang Bible, katumbas yun nung pagkikipag-usap sa kanya face to face. Secondly, nakikipag-usap ang Diyos sa atin in a still small voice. Kung babasahin natin dito sa 1 Kings chapter 19, 11 up to 13. At kanyang sinabi, ikaw ay yumaon at tumayo ka sa ibabaw ng bundok sa harap ng Panginoon. At narito, ang Panginoon ay nagdaan at bumuka ang mga bundok sa pamamagitan ng isang malaki at malakas na hangin, at pinagputol-putol ang mga bato sa harap ng Panginoon. Ngunit ang Panginoon ay wala sa hangin. At pagkatapos ng hangin ay isang lindol, ngunit ang Panginoon ay wala sa lindol. Ito, proof text chapter 2, verse 12. At pagkatapos ng lindol ay apoy, ngunit ang Panginoon ay wala sa apoy. At pagkatapos ng apoy ay isang marahang bulong na tinig. Sinabi dito, and after the fire, a still small voice. So, ganon makipag-communicate yung Diyos sa atin. In a still small voice, na para siyang bulong, na parang bulong, pero hindi mo siya naririnig dito sa ating physical na tenga, kundi naririnig natin ito sa ating puso, sa ating inner self, sa ating spirit. Ganon siya makipag-communicate sa mga unang propeta, sa mga disciples and apostles ng Panginoon, even today sa mga bagong Kristiyano sa generations natin. Kaya nakikipag-usap pa rin yung Diyos sa atin. Talagang napatunayan ko ito dahil na-experience ko ito, na tunay na maririnig natin siya sa pamamagitan ng still small voice. Talagang bumubulong siya na tanging ikaw lang yung nakakarinig. Hindi mo maririnig dito sa tenga, kundi dito sa iyong puso, sa iyong kaloob-looban, sa iyong espiritu. Pangatlo, nakikipag-communicate yung Diyos sa atin sa pamamagitan ng dreams. Maraming chapters, verses sa Bible na nagpapatunay na nakikipag-usap ang Diyos sa atin sa pamamagitan ng panaginip. For example, dito sa Matthew chapter 2 verse 12 up to 14. And being warned of God in a dream that they should not return to Herod, they departed into their own country another way. And when they were departed, behold, the angel of the Lord appeared to Joseph in a dream, saying, arise and take the young child and his mother, and flee into Egypt, and be thou there until I bring thee word. For Herod will seek the young child to destroy him. When he arose, he took the young child and his mother by night, and departed into Egypt. So yun sa tatlong wise men na pumunta doon sa kapanganakan ni Jesus Christ, kaya nagbigay ng warning si God sa kanila through dreams. At si Joseph naman ay binigyan din siya ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng panaginip through his angel. So nakikipag-usap sa atin, guys. Maraming chapter sa Bible, maraming book sa Bible na nagpapatunay na nakikipag-usap ang Diyos sa atin sa pamamagitan ng panaginip. Ako personally talaga na-experience ko. Ilang beses na nagbigay yung Diyos sa akin ng dreams, prophetic dreams. Like yung rapture dream, I believe
talaga naniniwala ako na galing sa Diyos yun. Dahil first time kong ma-experience yun sa buong buhay ko. Talagang yung dream, napaka-vivid. Talagang biblical. Yun. Meron rin akong second rapture dream. Yan, mapapanood mo yun sa mga videos ko. Sa mga past videos ko. So, yung pang-apat, nakikipag-communicate sa yung Diyos sa atin through vision. Meron din tinatawag na vision, na open vision, na makikita mo siya na parang videos, kahit nagising ka ay makikita mo parang may mag-a-appear na screen, magpapakita ng mga kung ano-ano, mga pictures or parang videos. Na-experience ko rin ito personally year 2015 na nagbigay sa akin ng Panginoon ng open vision, na habang nakaupo ako may parang biglang pumatak napakalaking parang TV screen sa habang nakatingala ako. At nakita ko na may isang tela na kulay parang beige or parang light brown, parang gano'n. Tapos habang tinitingnan ko yung parang tela, ay may biglang pumatak na tubig. Pag once na pumatak yung tubig sa tela, kakalat siya. Nung nakita ko, may pumatak na isa, dalawa, hanggang sa dumami na yung patak. At yung mga patak kumakalat sa tela. At yung mga patak ay pag kumalat at nagkadikit-dikit hanggang sa yung buong tela ay tuluyang nabasa. Tapos hindi ko maintindihan kung anong ibig sabihin nun. At doon ang usap sa akin ng Diyos sa pamamagitan ng still small voice na sinasabi ko kanina sa puso. In the last days, magkakaroon ng malawakang revival. I believe na nangyayari na yan. Pero sa kahuli-hulihang araw ay may mangyayaring napakalaking malawakang revival bago ang pagdating ng ating mahal na Panginoon. Merong verses dito sa Bible na nagpapatunay about sa vision. Gaya kay Stephen, bago siya mamatay ay nagkaroon siya ng vision sa Panginoon. Dito sa Acts chapter 7 verse 55 to 56. Datapwat siya, palibhas ay puspos ng Espiritu Santo, ay tumitig ng maigi sa langit at nakita niya ang kalawlatian ng Diyos at si Jesus na nakatindig sa kanan ng Diyos, at nagsabi, narito nakikita kong bukas ang mga langit at ang anak ng tao na nakatindig sa kanan ng Diyos. Kumbaga siya lang yung nakakakita nun, hindi nakikita ng ibang tao, hindi nakikita ng mga Pariseo at ng mga pari na nandun, kundi siya lang, sapagkat yung vision na yun ay ipinakita lang sa kanya lang mismo. Panglima, nakikipag-usap din ng Diyos sa atin through angels, at nakikipag-communicate siya sa tao physically. Yes, possible po yun. Nakikipag-usap ang Diyos sa atin physically. Kung mababasa natin dito sa Genesis chapter 18, nagpakita ang Panginoon kay Abraham. May kasama siyang dalawang anghel. Kung babasahin natin dito, pag tinutuloy-tuloy natin, ay kumain po sila. So paano makakain yung espiritu? So nag-appear si God at yung kanyang dalawang angel physically. Ganon din naman nung yung time na nagpakita si Jesus doon sa kanyang mga disciples. Nagpakita siya doon kay Peter. Doon kumain sila sa tabing dagat. Na tinanong ni Jesus si Peter, "Do you love me?" Yun, 3 times niyang tinanong. So nagpakita siya physically. Ganon makipag-communicate si God sa atin. Walang imposible sa Diyos. Marami siyang mga kaparaanan
kung paano siya makipag-usap, makipag-communicate sa tao, magpakita. No? Marami sa atin ang hindi nakakarinig sa Diyos. Marami sa atin hindi nagkaroon ng mga pangitain, ng mga panaginip na galing sa Diyos is because may nagbablock sa atin. Yung mga nagbablock sa atin para hindi marinig yung tinig ng Panginoon, para hindi makita ang Panginoon, yung ating mga yung karumihan sa ating mga puso. Yun yung mga nagbablock para hindi natin marinig yung Diyos. Offense, anger, unforgiveness, hatred, bad feelings toward others. Marami pa. Yun yung mga nagbablock sa ating puso kung bakit hindi natin marinig yung Diyos. Hindi tayo magkaroon ng pangitain, ng dreams, vision. Just because of that. So kung gusto mong marinig yung tinig ng Panginoon, gusto mong makita yung Diyos, ay alisin mo itong mga humaharang sa ating puso o yung nagbablock sa ating puso para hindi natin marinig yung Diyos. This is an anointed prayer na aking natutunan through my mentor, Prophet TB Joshua. Sabihin mo, O Holy Spirit, free my spirit to follow you. O Holy Spirit, free my spirit to follow you. Free my spirit from all anger, unforgiveness, hatred, offenses, bad feelings towards others, jealousy, envy, low self-esteem, and all my lustful desires to follow you. Lord Jesus, take more of me and give me more of you. Take more of my wickedness, my uncleanliness, my pride, my unforgiveness, and give me more of you, more of your mercy, more of your grace, more of your spirit, more of your cleanliness, more of your goodness. Yan yung prayer na anointed, na talagang naririnig ng Diyos. Pag ipinanalangin mo yan sa puso mo, ay talagang didinggin ka ng Panginoon. So yun lang everyone. God bless you all. Shalom.